Sinasabing sa kislap ng mga nagtataasang gusali sa Makati, doon matatagpuan ang rurok ng tagumpay at yaman. Ngunit sa likod ng mga nagniningning na diamante at mamahaling terno, may isang babaeng dahan-dahang nilalamon ng anino ng kataksilan. Si Milagros Santos Hortaleza, isang asawang naging matatag na kuta sa likod ng karera ni Ignacio, ngunit sa isang madilim na sulok ng gabi, ang kutang ito ay gumuho nang masaksihan niya ang isang yakap na wumarak sa kanyang buong pagkatao. Ang akala niyang pag-ibig ay isa lamang palang huwad na selyo sa isang kontrata ng mga kasinungalingan. Paano mo tatanggapin ang pagtalikod ng sarili mong ina sa ngalan ng delikadesa? Paano mo lalabanan ang bawat mapanghusgang bulong ng iyong mga kapitbahay, habang ang sarili mong puso ay nagdurugo sa pait? Ito ang kwento ng isang pusong pinilit na lumuhod at yumuko ngunit natutong bumangon at lumaban gamit ang sariling talino at lakas. Makinig sa isang kwento ng pagtitiis, pagbawi sa dangal at ang matamis na katarungan na hindi nanggagaling sa galit kundi sa katotohanan. Dahil ang tunay na hiyas, gaano man ito ibaon sa putikan, ay laging humahanap ng daan patungo sa liwanag. Huwag na huwag mo siyang lalapitan, Milagros. Look at yourself. You look like a pathetic, insane woman. Ang mga salitang iyon ni Ignacio ay tila isang malupit na sampal na yumanig sa katinuan ni Milagros sa gitna ng malamig at madilim na parking lot ng isang tanyag na hotel sa Makati. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Nararamdaman niya ang bawat butil ng malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran, tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay dahan-dahang kinikitil ng lalaking 5 taon niyang itinuring na mundo. Walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong abo at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang ipinagkakait sa harap ng kanyang asawa at ng babaeng kasalukuyan nitong pinoprotektahan. Nakatayo si Ignacio sa harap ni Beatriz Alcantara, tila isang kuta na handang ipaglaban ang kanyang mahal. Si Beatriz naman ay nakatago sa likuran ni Ignacio, suot ang isang mapanuring ngisi na tila ba tinatamasa ang bawat segundo ng pagkawasak ni Milagros. Ang bango ng mamahaling pabango ni Beatriz ay humahalo sa amoy ng gasolina at usok sa paligid isang amoy na habambuhay nang magpapaalala kay Milagros ng gabing ito. Ignacio, bakit ang pabulong na tanong ni Milagros, isang tanong na punong-puno ng pagdurusa? 5 taon, Ignacio. 5 taon akong naging anino mo. Inayos ko ang bawat gusot sa karera mo. Yan ba ang isusukli mo sa akin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ignacio. Lumapit siya kay Milagros sapat na upang maamoy niya ang alak na ininom nito sa party. Stop acting like a martyr, Milagros. I know what you're doing. Nasaan ang mga files na kinuha mo sa library ko? You're trying to sabotage me dahil lang sa selos. You're trying to steal confidential documents para sirain ang pangalan ko sa harap ng mga Alcantara. Bago pa man makasagot si Milagros, narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag sa semento. Isang matanda at kagalang-galang na babae ang mabilis na lumakad patungo sa kanila. Nanlabo ang puso ni Milagros nang makilala niya ang kanyang sariling ina, si Doña Caridad. Milagros, anong klaseng eskandalo ito? Ang boses ni Doña Caridad ay tila isang pinal na hatol na umaalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot. Nakita mo ba ang mga tao sa loob? Naroon ang lahat ng malalaking pangalan sa Makati at heto ka gumagawa ng gulo sa harap ni Beatriz. Manakita ko sila, magkayakap sila. Ang pagsusumamo ni Milagros pilit na inaabot ang kamay ng kanyang ina para sa kaunting pagdamay. Ngunit marahas na iniwas ni Doña Caridad ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Enough, I don't care about your petty jealousies. Isipin mo ang delikadesa, Milagros. Ang pamilya ni na Beatriz ang nagbibigay ng kinabukasan sa asawa mo. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin. Dahan-dahang lumapit si Doña Caridad kay Milagros at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Humingi ka ng paumanhin kay Beatriz. Ngayon din, magpagmamano ka sa kanya upang ipakita na nagkamali ka sa iyong mga inakusahan. Gawin mo ito para sa dangal ng mga Santos at Hortaleza. Parang gumuho ang buong Makati sa ulo ni Milagros. Ang kanyang sariling ina ay mas pinili ang selyo ng kapangyarihan kaysa sa sugat ng kanyang sariling anak. Sa ilalim ng nakakasilaw na puting ilaw ng parking lot,
Dahan-dahang itinukod ni Milagros ang kanyang mga tuhod sa marumi at magaspang na semento. Ang bawat segundo ng kanyang pagbaba ay tila isang taon ng kanyang buhay na itinapon niya sa kawalan. Kinuha niya ang kamay ni Beatrice. Ang balat ng babae ay malambot at makinis malayo sa mga kamay ni Milagros na puno ng marka ng pagpupuyat bilang isang auditor. Idinikit niya ang kanyang noo sa likod ng palad ni Beatrice habang naramdaman niya ang marahas na pagbawi ng kamay ng babae na tila ba nandidiri itong madikitan ng balat ni Milagros. "I'm sorry, Beatrice." Ang pabulong na sabi ni Milagros ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Tumalikod na si Ignacio at Doña Caridad, inaalalayan si Beatrice pabalik sa loob ng hotel, iniiwan si Milagros na nakaluhod sa madilim na sulok. Ang ingay ng masayang musika mula sa ballroom ay umaabot sa kanyang kinaroroonan, tila ba isang malupit na biro. Dahan-dahang kinapa ni Milagros ang kanyang bag. Naramdaman niya ang matigas na bagay sa loob, ang kanyang sirang salamin, na nalaglag kanina sa gitna ng tensyon. Hinawakan niya ang isang piraso ng kristal niyon, hanggang sa bumaon ito sa kanyang palad ngunit hindi niya naramdaman ang hapti. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malamig at matalas na panata na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Lumapit si Ignacio sa kanya sa huling pagkakataon, yumuko ng bahagya at bumulong ng isang banta na tila isang pinal na hatol. "Isang maling galaw mo pa, Milagros, sisiguraduhin kong sa mental hospital ang tuloy mo. You have no one now, not even your own mother." Habang pinapanood ni Milagros ang pag-alis ng sasakyan ni Ignacio, ang ulan ay dahan-dahang nagsimulang pumatak sa kalsada. Ngunit sa likod ng kanyang mga luhang, hindi na naririnig isang bagong kabanata ng paniningil, ang nagsisimula ng isulat sa dilim. Ang bawat kanto ng mansyong ito ay tila naging boses na nagbubulong ng aking kamatayan, habang ang taong nangakong magiging kuta ko ay siya ring dahan-dahang humuhukay ng aking libingan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan, habang pabalik sila sa mansyon, ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Nakatingin si Milagros sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali ng Makati, na tila ba mga dambuhalang nagmamasid sa kanyang pagkatalo. Sa tabi niya si Ignacio ay kampanteng nagmamaneho, tila ba ang nangyaring hiyawan at pagluhod sa parking lot ay isang eksena lamang sa isang palabas na tapos na niyang panoorin. Nang makarating sila sa loob ng kanilang marangyang sala, agad na bumaling si Ignacio sa kanya. Ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit may dalang lason na tila ba dahan-dahang pinapatulog ang katinuan ni Milagros. "Milagros, love, look at me," ang sabi ni Ignacio habang hinahawakan ang kanyang mga balikat. "Nag-aalala lang ako sa iyo. Masyado ka nang napapagod sa trabaho mo bilang auditor, kaya kung ano-ano na ang nakikita mo. Wala kaming relasyon ni Beatrice. It was just a friendly hug dahil nakuha namin ang malaking account. You need to stop this paranoia bago ka tuluyang bumigay." Naramdaman ni Milagros ang pagsikip ng kanyang dibdib. "Nakita ko kayo, Ignacio. Hindi ako hihingi ng paumanhin sa katotohanan." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ignacio. "Katotohanan, aling katotohanan, Milagros, iyong mga pictures na sinasabi mong kinuha mo?" Dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone ni Milagros mula sa kanyang bulsa. Ang teleponong kinuha niya sa parking lot, habang si Milagros ay nakaluhod sa hiya. Pinindot ni Ignacio ang screen at ipinakita ang gallery. Walang laman, blanco. Ang bawat ebidensya ng kanyang pagtataksil ay binura na niya ng walang bakas. "See, wala kang patunay. You're just stressed, love. Baka nga tama si Mama. Kailangan mo na talagang magpahinga sa isang pasilidad kung saan mababantayan ka." Sa sandaling iyon, pumasok si Doña Caridad. Sa sala bitbit ang amoy ng mamahaling insenso at ang bigat ng kanyang mga salita. "Huwag mo nang pilitin ang asawa mo, Ignacio. Ang taong ayaw tumanggap ng tulong ay sadyang pabigat sa pamilya. Milagros, utang mo sa pamilya Hortaleza ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Kung hindi dahil sa apelido ni Ignacio, mananatili kang isang hamak na accountant sa isang maliit na opisina. Matuto kang tumanaw ng anten sa taong nag-angat sa iyo sa putikan." Naramdaman ni Milagros ang matinding panlalamig sa kanyang mga daliri. Ang kanyang sariling ina ay tila ba naging isang dayuhan na handang isakripisyo siya para lamang sa reputasyon ng kanilang angkan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila ba pagpako sa kanyang sariling kaba. Habang nag-aayos siya ng gamit sa dilim,
Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng kanyang kama. Nararamdaman niya ang puwang sa pagitan ng kanyang mga daliri, ang puwang na iniwan ng pag-ibig na akala niya ay totoo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng basurahan sa tabi ng study table ni Ignacio. Dahan-dahan niyang pinulot ang papel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila ba isang tambol na nagbababala ng bagyo. Ito ay isang slip ng bank transfer, isang transfer ng 5 milyong piso patungo sa isang account na nakapangalan kay Beatrice Alcantara. Ngunit ang nagpabagsak sa katinuan ni Milagros ay ang pirma sa dulo ng dokumento. Hindi iyon pirma ni Ignacio. Ang nakasulat doon sa paraang halos hindi mo mapag-iiba sa orihinal ay ang kanyang sariling pangalan. Milagros Santos Hortaleza. Nanginginig ang mga kamay ni Milagros habang binabasa ang petsa. 1 linggo na ang nakalilipas. Ginamit ni Ignacio ang kanyang pangalan ng kanyang kredibilidad bilang isang auditor upang magnakaw ng pondo mula sa kumpanya at ibigay ito sa kanyang kalaguyo. Narinig ni Milagros ang mabibigat na yabag ni Ignacio sa pasilyo. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang pinal na hatol. Mabilis niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang medyas, kasabay ng muling pagpasok ng asawang may suot na maskara ng pag-aalala, ngunit may hawak na hiringgilya na may lamang malinaw na likido. It's time for your vitamins, Milagros, para makatulog ka ng mahimbing at hindi na kung ano-ano ang iniisip mo. Ang pabulong na sabi ni Ignacio, ang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing na tila ba isang bitay na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Ang katahimikan ay hindi laging tanda ng pagsuko. Minsan ito ang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong nag-iipon ng lakas upang wasakin ang kuta ng mga kasinungalingan. Nanatiling nakapikit si Milagros, pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga pilik mata habang nararamdaman ang mabigat na presensya ni Ignacio sa tabi ng kanyang kama. Amoy ng alak at ng mapang-aping tagumpay ang dala ng bawat hininga ng kanyang asawa. Kanina lamang matapos ang sapilitang turok ng sinasabi nitong vitamina fake sleeping, ang tanging paraan ni Milagros upang manmana ng lalaking itinuring niyang buhay. Narinig niya ang marahang pagdausdos ng selyadong hiringgilya sa basurahan at ang pagbukas-sara ng pinto ng banyo. Doon sa ilalim ng kumot, dahan-dahang idinilat ni Milagros ang kanyang mga mata. Ang asul na liwanag mula sa labas ng bintana ay tumatama sa kanyang mga kamay na bihasa sa paghahanap ng bawat butas sa mga numerong itinatago ng mga korporasyon. Hihintayin ko ang iyong pagbagsak, Ignacio Cao. Ang pabulong na panata ni Milagros sa kailaliman ng kanyang isipan. Sumunod na mga araw, ang mansyon ng mga Hortaleza ay binalot ng isang mapanlinlang na kapayapaan. Nagsuot si Milagros ng maskara ng isang masunuring asawa. Maaga siyang gumigising upang ihanda ang paboritong almusal ni Ignacio. Hinahayaan niyang haplusin ng asawa ang kanyang buhok habang sinasabi nito kung gaano siya kaganda ngayong magaling na siya. Kahit ang kanyang ina na si Doña Caridad ay tila naging kampante nakikipagtawanan kay Ignacio tungkol sa mga bagong investment na papasok sa pamilya. I'm so proud of you, Milagros. You're finally acting like a real Hortaleza wife. Ang sabi ni Ignacio habang kinukuha ang kanyang briefcase bago pumasok sa opisina. Just stay here, okay? Huwag mo nang isipin ang trabaho. Bianca is handling all the complex cases for me. Gumiti si Milagros, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course, Ignacio. Magpapahinga lang ako rito. Nang makatiyak na nakaalis na ang asawa, mabilis na kumilos si Milagros. Hindi siya nagpahinga. Tinungo niya ang library ni Ignacio, ang silid kung saan ang bawat pader ay saksi sa katusuhan ng pamilyang ito. Gamit ang kanyang talino bilang isang legal auditor, sinimulan niyang buksan ang mga lihim na file sa loob ng nakatagong vault sa likod ng mga aklat ng batas. Ang bawat pagpihit niya sa dial ng vault ay hindi lumilikha ng tunog, tila ba ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa ibabaw ng metal. Nang bumukas ito, ang bumungad sa kanya ay hindi lamang ang mga dokumento ng kumpanya, kundi ang mga kwento ng mga taong winasak ni Ignacio. Nakita niya ang kaso ni Aling Trining, isang byuda na ninakawan ng lupain sa pamamagitan ng isang kontratang puno ng mga teknikal na panlilinlang. Nakita niya ang mga ulila na pinagkaitan ng katarungan dahil sa mga peking ebidensyang gawa ng asawa niya. Isang matinding hapdi ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi na ito hapdi ng selos, ito ay hapdi ng isang moral na galit. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang mangangalunya, siya ay isang lason sa lipunan na gumagamit ng batas upang pumatay ng pag-asa.
Huminto si Milagros at kinuha ang isang maliit na bagay sa kanyang bulsa, ang lumang relo ng kanyang yumaong ama. Ang pagdama sa gasgas na bakal at ang marahang tunog ng bawat segundo ng relo na tila batibok ng puso ng kanyang ama na nagsasabing, Milagros ang katotohanan, ang tanging kumpas na hindi ka ililigaw. Hinigpitan niya ang hawak sa relo, dinaramdam ang bigat nito bilang kanyang huling sandata. Hindi ka lang asawa ang kinalaban mo, Ignacio, ang madiing sabi ni Milagros, sa kawalan habang mabilis na kinukunan ng litrato ang bawat pahina ng ebidensya. Kinalaban mo ang isang auditor na marunong magbilang ng bawat butil ng iyong kasalanan. Ngunit sa gitna ng kanyang lihim na pag-audit, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng mansyon. Hindi pa oras ng uwi ni Ignacio. Ang mabilis na pagpihit ng doorknob ng main entrance ay sinundan ng boses ni Adela Reyes, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Milagros, nariyan ka ba? Kailangan nating magmadali na laman ni Beatrice na may kinukuha kang data. Napatigil ang paghinga ni Milagros. Isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang mga ugat. May nakamasid pa rin pala sa kanya sa loob ng bahay na ito. Ang susi ng kataksilan ay malapit nang bumukas, at ang tanong na lamang ay kung ang kamay na humahawak sa susi na yon ay kamay ng isang kaibigan o ng isa pang ahas na naghihintay ng tamang sandali upang tumuklaw. Hindi lahat ng yumayakap sa iyo ay kakampi, Milagros. Minsan ang yakap ay para lamang masigurado nilang hindi ka makakatakas sa saksak na itatarak nila sa iyong likuran. Ang boses ni Adela Reyes ay parang isang malamig na bulong ng ahas, habang dahan-dahan siyang humihiwalay sa pagkakayakap kay Milagros. Sa loob ng madilim na library, naramdaman ni Milagros ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, isang pintig na puno ng pasasalamat dahil akala niya ay dumating ang kanyang kaisa-isang tagapagligtas. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Adela sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang pasasalamat ay agad na napalitan ng isang nakakalunod na takot. Adela, anong ibig mong sabihin? Ang nanginginig na tanong ni Milagros habang mahigpit na hawak ang USB drive na naglalaman ng lahat ng dumi ni Ignacio. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adela. Inabot niya ang kanyang kamay, hindi upang aluin si Milagros, kundi upang hablutin ang USB mula sa nanginginig na palad nito. I'm sorry, Milagros, pero pagod na rin akong maging assistant ng isang asawang laging talunan. Si Beatrice, binigyan niya ako ng pagkakataong makaalis sa anino mo. She promised me a position sa Alcantara Law Firm kapalit ng lahat ng nakalap mo. Biglang bumukas ang malalakas na ilaw ng library. Ang tunog ng marahas na pagpihit ng doorknob ay sinundan ng pagpasok ni Ignacio at Beatrice. Nakasuot si Ignacio ng kanyang mamahaling terno, maayos ang bawat hibla ng buhok, habang si Beatrice ay nakasandal sa kanyang bisig, tila ba ipinapakita ang kanilang ganap na tagumpay. Napakagaling mong magpanggap, Milagros. Ang malamig na panunudyo ni Ignacio habang kinukuha ang USB mula kay Adela. You really thought you could destroy me with these? Adela told us everything. Iniharap na namin sa board na ikaw ang nagnanakaw ng aming confidential files upang i-blackmail ang pamilya Alcantara dahil sa iyong selos. Ignacio, alam mo ang totoo. Hawak ko ang ebidensya ng money laundering nyo. Ang hiyaw ni Milagros, ang kanyang galit ay humahalo sa matinding pighati. Adela, paano mo ito nagawa? Itinuring kitang kapatid. Friendship doesn't pay the bills. Milagros, ang tuyong sagot ni Adela bago siya lumapit sa panig ni Beatrice. Dahan-dahang lumapit si Ignacio kay Milagros. Kinuha niya ang lumang relo ng tatay ni Milagros na nakapatong sa mesa. Ang relo na kaisa-isang alaala ng kanyang ama. Tinitigan ni Ignacio ang relo ng may pandidiri bago ito binitawan, nang sadyang mahulog sa matigas na marmol na sahig. Ang tunog ng pagkadurog ng kristal at ang pagkalas ng mga gears ng relo ay tila tunog ng tuluyang pagkawasak ng puso ni Milagros. Your father was a failure at ikaw, Milagros, ay isang malaking pagkakamali sa buhay ko, ang asik ni Ignacio. Ngayong wala na ang mga ebidensya mo, wala ka ng halaga sa akin. My mother already agreed. Itatapon ka na namin sa kalsada kung saan ka nararapat. Narinig ni Milagros ang boses ni Beatrice mula sa speakerphone ng library. Ngayong wala na ang mga ebidensya mo, Milagros, handa ka na bang mawala ng tuluyan sa buhay ni Ignacio? You are officially declared mentally and physically unfit to manage anything, kahit ang sarili mong pangalan wala nang maniniwala. Naiwang nanginginig si Milagros sa gitna ng silid na katingin sa durog na relo ng kanyang ama. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang pako na itinatarak sa kanyang dangal.
Ngunit sa gitna ng kanyang ganap na pagkawasak, dahan-dahang hinaplos ni Milagros ang kanyang bulsa. Naramdaman niya ang maliit na piraso ng papel na nakuha niya sa basurahan kanina, ang bank transfer, na may peking pirma niya. Hindi nakuha ni Adela ang lahat. At sa kailaliman ng kanyang pighati, ang auditor sa loob ni Milagros ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagong blueprint para sa kanyang muling pagsilang. Ang giyera ay hindi pa tapos. Ito ay ngayon pa lamang lumilipat sa mas madilim at mas mapanganib na yugto. Hindi ka na nararapat sa ilalim ng bubong na ito, Milagros. You are a disgrace to the Hortaleza name. Ang boses ni Ignacio ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi habang marahas niyang hinihila si Milagros palabas ng mansyon. Naramdaman ni Milagros ang mahigpit na pagkakahawak ng asawa sa kanyang braso, isang haplos na wala ng bahid ng pag-ibig kundi purong puot at pandidiri. Ang kanyang mga paa ay halos hindi lumalapat sa sahig at ang bawat hakbang niya patungo sa labas ay tila pag-akyat sa sariling kalbaryo. Nang bumukas ang dambuhalang gate ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan at ang nakasisilaw na ilaw mula sa cellphone ni Aling Pacing. Ang kapitbahay na tila laging nakatunghay sa buhay ng iba ay kasalukuyan nang naka-livestream ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa nakuhang iskandalo. Heto na mga kabarangay. Kita niyo ba yan ang perpektong asawa ni Attorney Ignacio pinalalayas na dahil sa pagkabaliw at pagnanakaw? Ang malakas na sigaw ni Aling Pacing sa harap ng kanyang camera. Live na live po tayo. Akalain niyo ang isang Milagros Santos na akala mo ay santita ahas pala sa sariling pamamahay. Naramdaman ni Milagros ang mabilis na pag-init ng kanyang mga pisngi sa kabila ng lamig ng ulan. Ang bawat salita ng mga marites sa paligid ay tila mga latay na humahagupit sa kanyang dangal. Tumingala siya at nakita ang kanyang ina si Doña Caridad na nakatayo sa balkonahe. Ang matanda ay nakabalot sa mamahaling shawl, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento habang pinapanood ang sariling anak na itinatapon sa kalsada. Please wag niyo silang hayaang gawin ito sa akin. Ang pagsusumamo ni Milagros ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng ulan. Ngunit ang isinagot ni Doña Caridad ay isang malamig na pag-iwas ng tingin. Huwag mo akong tawaging Ma Milagros. Ang pamilya Santos ay walang anak na magnanakaw at walang katinuan. Mula sa gabing ito, wala ka ng pamilyang babalikan. Isipin mo ang hiya na idinulot mo sa apelyido natin. Marahas na itinapon ni Ignacio ang isang maliit na bag sa putikan sa paanan ni Milagros. Kasunod nito ay ang nakakangilong tunog ng pagsasara ng bakal na gate, isang tunog na tila pinal na hatol sa kanyang 5 taong pagsasakripisyo. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kalsada basang-basa habang ang livestream ni Aling Pacing ay patuloy na kumukuha ng bawat butil ng kanyang pagluha. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan upang pulutin ang kaisa-isang bagay na hindi niya binitawan, ang mga piraso ng durog na relo ng kanyang ama. Sa gitna ng dumi at kahihiyan, naramdaman niya ang gasgas na bakal sa kanyang palad. Naalala niya ang huling bilin ng kanyang ama, ang katarungan Milagros ay hindi ibinibigay. Ito ay sisingilin. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Milagros. Ang panginginig ng kanyang katawan ay dahan-dahang napalitan ng isang nagyayelong determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa camera ni Aling Pacing, ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha, tanging ang isang mapanganib na ningning na tila ba isang nagbabagang uling sa gitna ng ulanan. Ituloy mo ang pag-record. Aling Pacing. Ang malamig na sabi ni Milagros, ang boses ay matatag at malinaw. Dahil sa susunod na makita niyo ako, sisiguraduhin kong ang bawat isa sa inyong tumawa ay luluhod sa harap ng katotohanan. Tumayo siya at naglakad palayo nilalamon ng dilim at ng hamog ng gabi. Walang nakakaalam kung saan siya pupunta. Ang 3 linggo ng kadiliman ay nagsisimula na at sa kailaliman ng gabi, ang auditor ay nagsisimula ng mag-reboot ng kanyang sariling hustisya. Ang bawat butil ng tuyong kinakain ko sa loob ng maliit at madilim na silid na ito ay tila mga paalala ng bawat patak ng luhang ipinatak ko para sa mga taong walang puso. Sa loob ng 21 araw, ang mundo ay tila lumimot sa pangalang Milagros Santos Hortaleza. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na paupahang kwarto sa isang eskinita sa Tondo, malayo sa marangyang kislap ng Makati at sa mapang-aping bango ng mansyon ng mga Hortaleza. Ang amoy ng nilulutong tuyo at ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas ang naging bagong musika ng kanyang buhay. Ngunit sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya
na dahan-dahang namamatay sindi si Milagros, ay hindi sumusuko. Ang kanyang laptop na tanging ari-ariang naisalba niya ay walang hinto sa pag-process ng mga data na dahan-dahang bumabaklas sa imperyo ni Ignacio. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang dibdib, dinaramdam ang bawat mabagal na pintig ng kanyang puso. Hindi na ito ang pusong nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ito ay ang pusong tumitibok para sa katarungan. 3 linggo, Ignacio, ng pabulong na panata ni Milagros sa kawalan. 3 linggo ninyong inisip na patay na ako, ngunit hindi niyo alam ang bawat segundo ng aking pagtatago ay isang pako na itinatarak ko sa inyong kabaong. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Aling Trining, isang matandang byuda na isa sa mga kliyenteng niloko ni Ignacio noon. May dala itong isang maliit na plastik ng mainit na pandesal. Hiha, kumain ka muna. Kanina ka pa nakatitig sa makinang iyan, ang malumanay na sabi ni Aling Trining. Ang haplos ng kamay ng matanda sa kanyang balikat ay tila isang munting santuaryo. Sa gitna ng karukhaan, natagpuan ni Milagros ang pamilyang ipinagkait sa kanya ng sarili niyang dugo. Salamat po, Aling Trining. Malapit na po nating makuha ang hustisya para sa lupa ninyo. Ang pangako ni Milagros, ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. Naniniwala kami sa iyo, Milagros. Ikaw lang ang may lakas ng loob. Nabanggain ang mga higanteng iyan. Ang sagot ng matanda bago lumabas ng silid. Nang muling bumalik ang katahimikan, isang notification ang lumitaw sa screen ng kanyang laptop. Isang hindi kilalang sender ang nagpadala ng isang encrypted file na naglalaman ng mga bank records mula sa Alcantara Law Firm. May kalakip itong maikling mensahe. The final oath is on Friday. The stage is set. Naramdaman ni Milagros ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang malaking misteryo ang nabuo sa kanyang isipan. Sino ang shadow client na ito na patuloy na nagpopondo sa kanyang mga legal na hakbang at nagbibigay ng mga lihim na impormasyon? Bakit tila mas kilala siya nito kaysa sa sarili niyang ina? Inayos ni Milagros ang kanyang suot na lumang salamin. Ang maputlang babae na itinapon sa ulan ng 3 linggo na ang nakalilipas ay wala na. Ang nakatitig ngayon sa monitor ay isang auditor na sisingil sa bawat sentimo ng kataksilan. Ang gabi ng gala ay nalalapit na at sisiguraduhin ni Milagros na ang bawat diamanteng suot ni na Beatriz at Doña Caridad ay maglalaho sa harap ng nakasisilaw na liwanag ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas ang narinig. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na hindi pamilyar sa eskinita ay papalapit sa kanyang pintuan. Isang sobrang itim ang dahan-dahang isinuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Nang buksan niya ito, ang tanging laman ay isang litrato ng kanyang ina na kasalukuyang umiiyak habang hawak ang isang warrant of arrest. May huling sugal ang mga ortalesa. At sa pagkakataong ito, ang sariling dugo ni Milagros ang gagamitin nilang pain upang ilabas siya sa kanyang pagtatago. Huwag mong hayaang lamunin ka ng awa, Milagros. Ang ina na nagtaboy sa iyo sa gitna ng ulanan ay siya ring ina na ngayon ay ginagamit ni na Ignacio bilang pain upang muli kang igapos sa kanilang mga kasinungalingan. Ang boses na iyon ay nanggaling kay Attorney Arnaldo, isang matandang abogado na matagal nang kinalimutan ng Makati, ngunit may hawak ng mga lihim na kayang magpabagsak sa mga dambuhala. Nakatayo siya sa tabi ng bintana ng maliit na silid ni Milagros sa tondo habang pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan sa labas. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na tubig na nagpagising sa natutulog na damdamin ni Milagros. Dahan-dahang binitawan ni Milagros ang litrato ng kanyang ina. Naramdaman niya ang marahang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit hindi ito panginginig ng takot. Ito ay ang adrenaline ng isang mangangaso na alam na ang kanyang biktima ay nagsisimula ng magpakita ng despresyon. Tumingin siya sa kanyang reflection sa maliit na salamin sa dingding. Ang maputlang babae na may basag na salamin 3 linggo na ang nakalilipas ay wala na. Ngayon ang nakatitig sa kanya ay isang babaeng may mga matang kasing talim ng labaha at kasing lamig ng semento. Hindi ako narito para iligtas siya bilang anak, Attorney Arnaldo. Ang mahinahong sagot ni Milagros. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Narito ako para iligtas siya bilang isang saksi. Ginigamit ni na Ignacio ang warrant na iyan upang itakas ang mga pondo ng kumpanya patungo sa pangalan ni Mama. At kapag sumabog ang lahat si Doña Caridad, ang may iwang mambubulok sa kulungan,
habang sila ni Beatrice ay nagpapakasasa sa ibang bansa. Ito ang huling yugto ng gaslighting engine ni Ignacio, ang isakripisyo ang biyenan upang maisalba ang sariling balat. Naramdaman ni Milagros ang mabilis na tibok ng kanyang puso, tila ba isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali bago ang gabi ng paghukom. Dahan-dahang lumapit si Milagros sa kanyang lumang maleta. Inilabas niya ang isang formal na itim na terno, ang kanyang uniforme bilang isang senior auditor na 10 taon niyang pinahalagahan bago siya naging isang asawa lamang. Habang isinusuot niya ang bawat bahagi ng kanyang terno, naramdaman niya ang muling pagbabalik ng kanyang tunay na pagkatao. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay tila pagpapatibay sa kanyang baluti laban sa mga taong yumurak sa kanya. Nang isuot niya ang kanyang bagong salamin at hawakan ang kanyang laptop, hindi na siya si Milagros na martir. Siya na si Milagros Santos, ang kinatatakutang boses ng katotohanan sa mundo ng batas at pananalapi. Nakahanda na ang lahat, Milagros. Ang sabi ni Attorney Arnaldo habang iniabot ang isang asul na folder. Ang mga biktima ni Ignacio ay nasa labas na. Sila ang magsisilbing hukbo mo sa loob ng ballroom. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang pamilya Alcantara ay may mga gwardyang hindi marunong makinig sa katarungan. Huwag kayong mag-alala, attorney, ang malamig na panata ni Milagros. Ang bawat numerong nakuha ko, ang bawat deleted file na nabawi ko mula sa kanilang server ay sapat ng baril upang pasabugin ang kanilang kagalang-galang na maskara. Dahan-dahang lumakad si Milagros palabas ng maliit na silid. Ang amoy ng tuyo at estero ay dahan-dahang napalitan ng bango ng sampagita na dala ng hangin, ang paboritong bango ng kanyang ama. Sa bawat yabag niya sa makipot na eskinita ng tondo, nararamdaman niya ang paglapit ng katarungan. Ang mga marites na dati ay nanunuya sa kanya ay napatigil sa kanilang pag-uusap nang makita ang kanyang bagong tindig. Isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Bumukas ang pinto at iniluwal nito ang shadow client, ang tao na 3 linggo nang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Isang matandang lalaki na may kagalang-galang na anyo ang lumabas at tumingin ng diretso kay Milagros. "Handa ka na ba, Milagros?" ang tanong ng lalaki. Tumango si Milagros. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Oras na para ipamukha sa kanila na ang asawang itinapon nila ay siya ring hukom na magtatapos sa kanilang maliligayang araw. Sa gabing ito, hindi lamang katarungan ang aking dala, kundi ang bawat piraso ng aking nadungisang dangal na inyong tinapak-tapakan sa ngalan ng kapangyarihan. Ang bawat salitang binitawan ni Milagros sa loob ng gumagalaw na sasakyan ay tila isang panata na dahan-dahang nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Sa labas, ang mga ilaw ng Makati ay tila mga naglalakihang diamante na nakasabit sa madilim na pelos ng gabi. Nararamdaman niya ang marahang paghinto ng sasakyan sa tapat ng naglalakihang mga pinto ng isang luxury hotel. Ang bango ng mamahaling sampagita at mamahaling pabango ng mga elite ay umaabot sa kanyang kinaroroonan, ngunit para kay Milagros, ang tanging amoy na nangingibabaw ay ang amoy ng katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa loob ng grand ballroom, ang kislap ng mga diamante at ang tunog ng mga kristal na basong nag-uumpugan ay tila isang awit ng tagumpay para kay Ignacio Hortaleza. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pasadyang terno, habang nakasandal sa kanyang bisig si Beatrice Alcantara na nakasuot ng nagniningning na pulang gown. "Cheers to our new senior partner, Ignacio Hortaleza." Ang malakas na sigaw ni Attorney Alcantara, ang ama ni Beatrice. Ang palakpakan ng mga panauhin ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila ba ang bawat pagpalakpak ay isang pako na itinatarak sa kabaong ng nakaraan ni Milagros. "Thank you, everyone." Ang nakangiting tugon ni Ignacio, ang kanyang boses ay puno ng katusuhan at kayabangan. "Lahat ng ito ay dahil sa tiwala ninyo at sa mga taong sumubok na humadlang sa aking pag-akyat. Well, let's just say they are exactly where they belong now, sa dilim at sa limot." Narinig ni Milagros ang bawat salita ni Ignacio mula sa likod ng malaking pintuan ng ballroom. Nararamdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang puso, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa matinding pandidiri sa lalaking minsang naging mundo niya. Ang injustice engine ay muling umugong sa kanyang isipan. Naalala niya ang bawat gabing nagpuyat siya upang ayusin ang mga butas sa kanyang mga kaso, ang bawat pagsasakripisyo niyang hindi kailanman kinilala. "Handa na ang lahat, Milagros,"
ang pabulong na sabi ni Attorney Arnaldo sa kanyang tabi. Ang projector ay nakalink na sa ating server. Ang mga biktima ni Ignacio ay kasalukuyan nang pumapasok sa likurang bahagi ng hotel. Dahan-dahang inayos ni Milagros ang kanyang suot na itim na terno. Hinawakan niya ang kanyang briefcase ng may matatag na kapit. Hindi na siya ang asawang itinapon sa ulanan. Siya na ang auditor na sisingil sa bawat butil ng kataksilan. Sa gitna ng sayawan ni Ignacio at Beatriz, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom. Ang masayang musika ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Isang mabilis na kaba ang dumaloy sa dibdib ni Ignacio, na tila ba naramdaman niya ang pagbabago ng aura sa paligid. Biglang nagliwanag ang dambuhalang screen sa harap ng entablado. Ngunit sa halip na ang tagumpay ni Ignacio ang lumabas doon, ay ang mga hanay ng bank statements at mga ulat ng audit na may pulang marka ng pandaraya. Kasunod nito ay ang isang malinaw na audio recording ang usapan nina Ignacio at Adela tungkol sa pagtatapon kay Milagros. Anong ibig sabihin nito, guards? Patayin niyo ang screen. Ang sigaw ni Ignacio, ang boses ay puno ng desperasyon at takot. Ngunit ang pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat yabag ng sapatos ni Milagros sa makinis na marmol ay lumilikha ng isang matatag na ritmo na tila ba isang pinal na hatol. Nang tumama ang liwanag ng spotlight sa kanyang mukha, ang lahat ng panauhin ay napasinghap. Nakatayo doon si Milagros Santos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kailaliman ng isang nagbabagang uling. Ang multo mula sa nakaraan ay nagbalik at sa pagkakataong ito, wala nang maskara na makakapagtago sa katotohanan. The gala is just starting, Ignacio. Ang boses ni Milagros ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasing lamig ng yelo at kasing talim ng katarungan. Dahil ngayong gabi, ang bawat dokumentong sinubukan mong ibaon ay muling lulutang upang ilibing ka sa sarili mong kahihiyan. Napaatras si Ignacio, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang pinapanood ang pagpasok ng mga taong niloko niya, ang kanyang mga dating kliyente na ngayon ay nakatayo sa likuran ni Milagros. Ang gabi ng kanyang tagumpay ay dahan-dahan nang nagiging gabi ng kanyang ganap na pagkawasak. Ngunit sa gitna ng tensyon na pansin ni Milagros, ang isang mabilis na pagpindot ni Beatriz sa kanyang telepono, kasunod ang pagpasok ng mga armadong gwardya mula sa gilid. Ang huling laban ay hindi lamang tungkol sa papel. Ito ay tungkol sa kung sino ang mananatiling nakatayo kapag ang lahat ng pader ay gumuho na. Ilabas niyo ang baliw na yan. Sinisira niya ang pinakaimportanteng gabi ng kumpanya. Ang hiyaw ni Beatriz ay tila isang matalim na palasong bumasag sa tensyon ng buong ballroom. Sa isang iglap, pinaligiran si Milagros ng 4 na naglalakihang armadong gwardya. Ang kanilang mga yabag sa makintab na sahig ay naglalabas ng tunog ng paparating na panganib. Naramdaman ni Milagros ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila ba isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib, ngunit hindi siya kumilos. Nanatili siyang nakatayo nang matuwid ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa nangangatal na si Ignacio. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay sa pagpapadakip sa akin, Beatriz, ang malamig na sabi ni Milagros. Sapagkat ang mga taong dapat mong katakutan ay wala sa loob ng unipormeng iyan, kundi ang mga taong nasa likuran ko. Sa isang hudyat, ni Milagros muling bumukas ang mga pintuan sa likuran. Pumasok ang isang pangkat ng mga tao na hindi nababagay sa karangyaan ng Hotel Mga Byuda, na nakasuot ng luma, ngunit malinis na damit, mga magsasakang may mga kamay na puno ng kalyo, at mga ulilang pinagkaitan ng katarungan. Sa bawat hakbang nila, tila ba ang bawat diamante sa silid ay nawawalan ng ningning sa harap ng bigat ng kanilang pait. Ignacio Hortaleza, ang boses ni Milagros, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, sa tulong ng mga speakers na nahack na ng kanyang team. Kilala mo ba ang mga taong ito? Sila ang mga files na pilit mong ibinaon. Sila ang mga pamilyang winasak mo upang pondohan ang bawat mamahaling alahas na isinusuot ni Beatriz ngayong gabi. Enough of this nonsense, ang sigaw ni Ignacio, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Lumapit siya kay Attorney Alcantara, naghahanap ng kakampi. Attorney Alcantara, don't believe her. She's mentally unstable. Inagaw niya ang pondo ng kumpanya at ngayon ay ibinibintang sa akin. Talaga, Ignacio, ang panunuya ni Milagros. Habang mabilis na pinipindot ang isang key sa kanyang laptop, biglang nagbago ang mga dokumento sa dambuhalang screen. Lumitaw ang mga bank transfer na may petsang kaninang hapon lamang isang paglilipat ng higit 50 milyong piso
patungo sa account ni Doña Caridad. Matingnan niyo ang screen tawag ni Milagros sa kanyang ina na kasalukuyang nakatayo sa gilid maputla at tila mawawalan ng malay. Iyan ang perang ninakaw ni Ignacio sa kumpanya ni Attorney Alcantara. Inilipat niya iyan sa pangalan ninyo nang hindi niyo alam. Kapag natapos ang gabing ito, kayo ang mambubulok sa kulungan para sa kanya. Iyan ba ang delikadesa na ipinaglalaban niyo? Naramdaman ni Doña Caridad ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang kristal na rosaryo ay nalaglag sa sahig at nagkadurog-durog ang bawat butil niyon ay gumulong sa dilim simbolo ng kanyang ganap na pagkawasak. Ang pagtataksil ng manugang na kanyang pinahalagahan ay mas masakit pa sa sampal ng katotohanan. Ignacio, paano mo nagawa ito? Ang nanginginig na tanong ni Doña Caridad. Ngunit bago pa makasagot si Ignacio marahas, nabumukas ang pangunahing pinto. Isang grupo ng mga kalalakihang nakauniporme ng National Bureau of Investigation ang pumasok kasama si Attorney Arnaldo at ang shadow client. Ang bawat yabag nila ay tila mga pako na itinatarak sa kabaong ng ambisyon ni Ignacio. Attorney Ignacio Hortaleza, you are under arrest for grand larceny, falsification of public documents, and money laundering. Ang deklara ng opisyal habang lumalapit kay Ignacio. Ang malamig na tunog ng bakal na pumulupot sa mga pulso ni Ignacio ay naging huling musika ng kanyang tagumpay. Napanood ni Milagros kung paano isinakay ang kanyang asawa at si Beatriz sa magkahiwalay na sasakyan ng pulis. Ang kahihiyang idinulot nila sa kanya sa parking lot 3 linggo na ang nakalilipas ay dahan-dahan ng binabayaran ng buong pamilya Alcantara. Humarap si Milagros kay Adela na ngayon ay pilit na nagtatago sa anino ng buffet table. Lumapit si Milagros at itinapat ang kanyang mukha sa nanginginig na assistant. Ang katapatan Adela ay hindi nabibili ng posisyon, ang pabulong na sabi ni Milagros. Ngayong gabi hindi lang ang trabaho mo ang nawala sa iyo, nawala rin sa iyo ang kaisa-isang taong handang itaya ang buhay para sa iyo. Nang mailabas na ang mga nagkasala na iwan ang nakabibinging katahimikan sa loob ng ballroom, ang mga elite ng Makati ay nakatingin kay Milagros nang may halong takot at paghanga. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Milagros ang isang marahas na paghila sa kanyang braso mula sa likuran. Isang matulis na bagay ang dumampi sa kanyang tagiliran. Narinig niya ang nanggigigil na hininga ni Doña Caridad sa kanyang tenga. Ang kanyang sariling ina na nawalan na ng lahat ng yaman at dangal ay tila nawala na rin sa tamang katinuan. Sinira mo ang lahat, Milagros, pinatay mo ang dangal ng ating pamilya. Ang pabulong na hiyaw ng matanda. Napatigil ang paghinga ni Milagros. Ang katarungan ay narito na ngunit ang huling laban ay hindi pala sa korte, kundi sa loob mismo ng kanyang sariling dugo. Ang bawat pira-pirasong kristal ng iyong rosaryo na nakakalat sa sahigma ay tila mga bahagi ng iyong dangal na matagal mo nang ipinagpalit sa maling tao. Hindi kumilos si Milagros sa kabila ng talim ng basag na kristal na nakadiin sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ina, sa kanyang likuran isang panginginig na hindi galing sa lakas, kundi sa ganap na kawalan ng pag-asa. Sa loob ng ballroom na puno ng mga saksi, ang katahimikan ay naging mas matalim pa sa anumang sandata. Ang bawat mata ng mga elite ng Makati ay nakatitig sa kanila, hindi na dahil sa paghanga, kundi dahil sa matinding pandidiri sa pamilyang Hortaleza at Santos. Mabitawan niyo ang bubog na iyan, ang mahinahon, ngunit matigas na utos ni Milagros. Huwag niyo nang dagdagan ang kahihiyan ninyo. Ang katarungan ay narito na at kahit anong gawin ninyo, hindi na ninyo mababago ang katotohanang si Ignacio ang pumatay sa pangalan natin. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ni Doña Caridad. Ang basag na kristal ay nalaglag sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog bago tuluyang tumahimik. Napaluhod ang matanda, humahagulgol. Sa gitna ng karamihan, tila isang reynang nawala ng korona at kaharian sa loob lamang ng isang gabi. Walang lumapit upang aluin siya. Ang bawat kaibigang dati ay humahalik sa kanyang kamay, ay ngayon ay tumatalikod, na tila ba ang kanyang kahihiyan ay isang nakakahawang sakit. Sa labas ng hotel, ang mga sirena ng pulis ay patuloy na naghahatid ng balita ng karma. Nakita ni Milagros mula sa malaking bintana kung paano isinakay si Ignacio sa loob ng patrol car. Ang lalaking minsang nangako ng katapatan ay ngayon ay nakayuko, pilit na itinatago ang kanyang mga kamay na nakagapos sa bakal. Si Beatriz naman ay nagsisigaw pa rin, pilit na tinatawagan ang kanyang ama, ngunit maging ang matandang Alcantara ay kasalukuyan ng pinaliligiran ng mga investigador dahil sa pagkakasangkot sa malakihang tax evasion.
Ito ang huling bagsak ng martilyo ng katarungan. Ang kumpanya ng mga Alcantara, ang kuta na akala ni Ignacio ay magliligtas sa kanya, ay dahan-dahan nang gumuho sa ilalim ng forensic audit na si Milagros ang nagdisenyo. Humarap si Milagros kay Adela Reyes, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok na kayuko at hindi makatingin ng diretso. Lumapit si Milagros at inilapag ang kanyang kamay sa balikat ng dating assistant. Naramdaman niya ang marahas na panginginig ni Adela. Binigyan kita ng tiwala, Adela, ang pabulong na sabi ni Milagros. Ang akala mo ay nakuha mo ang kinabukasan mo kay Beatrice, pero ang totoo ibinenta mo ang tanging taong tapat na nagmalasakit sa iyo. Ngayong gabi hindi ka lang nawalan ng trabaho, nawalan ka ng karangalan. Tumalikod si Milagros at hindi na nilingon ang pagmamakaawa ni Adela. Naglakad siya patungo sa gitna ng ballroom, kinuha ang mga piraso ng durog na relo ng kanyang ama mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang mga sirang gears at ang basag na salamin niyon. Napagtanto niya na ang oras ay hindi nakalaban. Ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay naging puhunan para sa kanyang ganap na paglaya. Hindi na siya kailangang tumingin sa relo upang malaman kung kailan darating ang hustisya dahil siya na mismo ang hustisya. Lumapit sa kanya ang shadow client, si Justice Villarreal. Ang matandang lalaki ay tumango sa kanya ng may matinding respeto. Nagawa mo, Milagros, ang katotohanan ay malaya na. Salamat, Justice. Ang mahinahong tugon ni Milagros, pero alam ko pong simula pa lamang ito. Habang papalabas si Milagros ng hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng Makati. Wala na ang ulan. Ang langit ay malinis na at ang mga ilaw ng lungsod ay hindi na mukhang mga diamanteng nangungutya, kundi mga bituin na nagbibigay ng direksyon. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat pako na itinarak ni na Ignacio sa kanyang dangal ay isa-isa na niyang nabunot. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa dilim ng parking lot. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang impyerno, 3 linggo na ang nakalilipas. Milagros. Napatigil si Milagros. Lumingon siya at nakita ang kanyang ina na nakatayo sa tabi ng kanilang lumang sasakyan. Wala na ang kapalaluan ni Doña Caridad, tanging ang isang matandang babaeng takot na takot sa dilim. Isang huling pagsubok ang naghihintay sa puso ni Milagros. Ang kapatawaran ba ay bahagi ng kanyang blueprint? O ang pagbangon niya ay nangangailangan ng tuluyang pagputol sa bawat ugat ng nakaraan? Ang bawat luhang ipinatakko sa sementong ito 3 linggo na ang nakalilipas ay tila mga butil ng asukal na natunaw sa ulan, ngunit ang pait na iniwan yon ay siyang nagpatigas sa aking kalooban upang harapin ang huling anino ng aking nakaraan. Nakatayo si Milagros sa gitna ng parking lot, ang mismong lugar kung saan siya pinaluhod sa harap ni Beatrice. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga poste, tinitigan niya ang kanyang ina. Si Doña Caridad ay hindi na ang reynang may mataas na tindig. Ang kanyang balikat ay bagsak, ang kanyang mamahaling terno ay gusot at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Lumapit ang matanda, pilit na inaabot ang kamay ni Milagros upang magpagmamano sana ito, ngunit dahan-dahang iniwas ni Milagros ang kanyang palad. Milagros, anak. Kailangan mo akong tulungan. Ang nanginginig na pagsusumamo ni Doña Caridad, ang boses ay basag sa desperasyon. Ginamit ako ni Ignacio. Wala akong kinalaman sa mga bank transfers na yon. Kapag nakulong ako, ano na lang ang sasabihin ng mga kakilala natin? Isipin mo ang delikadesa ng pamilya Santos. Utang mo sa akin ang buhay mo, Milagros. Ako ang nagpalaki sa iyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Milagros. Ang delikadesa na sinasabi niyo, ma, ay ang mismong pader na sumakal sa akin sa loob ng 5 taon. Pinanood niyo akong hiyain ni Ignacio. Pinanood niyo akong itapon sa kalsada na parang basura dahil lang ayaw ninyong magkaroon ng mantsa ang inyong pangalan. Ang utang na loob ko sa inyo ay nabayaran na ng bawat gabing umiiyak ako habang kayo ay nakikipagtawanan sa lalaking nagnanakaw sa akin. Hindi mo pwedeng talikuran ang sarili mong dugo. Ang hiyaw ni Caridad pilit na gumagawa ng eksena sa gitna ng katahimikan. Ang dugo ay hindi sapat na dahilan upang hayaan kong mamatay ang aking dangal. Ang malamig na sagot ni Milagros. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamagaling na abogado na kayang bayaran ng aking pondo, ma. Iyon ang huling tungkulin ko bilang anak. Ngunit huwag na ninyong asahan na makikita niyo pa akong nakaluhod sa harap ninyo.
Ang pamilyang itinayo sa kasinungalingan ay hindi kailanman magiging tahanan. Pagkalipas ng 2 araw, tinungo ni Milagros ang visitation room ng piitan sa Makati. Sa kabila ng makapal na salamin, nakaupo si Ignacio Hortaleza. Wala na ang kanyang mamahaling terno. Nakasuot na siya ng kulay kahel na uniforme ng mga preso. Ang kanyang kagalang-galang na mukha ay puno na ng balbas at ang kanyang mga mata ay lubog sa puyat. Milagros, love, alam kong narito ka para iligtas ako. Ang pabulong na sabi ni Ignacio pilit na isinusuot ang maskara ng isang nagmamahal na asawa. Nasilaw lang ako, love. Si Beatrice ang nagtulak sa akin. We can start over. Kausapin mo si Justice Villarreal, iurong niyo ang mga charges. Pamilya pa rin tayo. Dahan-dahang inilabas ni Milagros ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa maliit na siwang sa ilalim ng salamin. Ang tunog ng pagtama ng papel sa mesa ay tila tunog ng isang pinal na hatol. Hindi ako narito para iligtas ka, Ignacio. Narito ako para palayain ang sarili ko. Ang mahinahong sabi ni Milagros. Those are the annulment and final settlement papers. Pinirmahan ko na ang bahagi ko. I don't want your money, Ignacio. Ang bawat sentimong kinuha mo ay ibabalik ko sa mga kliyenteng niloko mo. Ang tanging kukunin ko ay ang aking kalayaan at ang aking apelido. You can't do this, I will fight you in court. Ang nagngangalit na sigaw ni Ignacio habang hinahampas ang salamin. Tumayo si Milagros na natiling tuwid ang likod. Wala ka ng korte na babalikan, Ignacio. You're disbarred. Ang tanging laban na natitira sa iyo ay ang laban para sa iyong huling hininga ng dignidad sa loob ng seldang iyan. Habang naglalakad si Milagros palabas ng presinto, naramdaman niya ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ang muling pagsusuot ng kanyang simpleng singsing na pilak hindi bilang asawa, kundi bilang isang babaeng nagmamay-ari na ng kanyang sariling bukas. Ang bawat yabag niya sa semento ay hindi na mabigat. Malaya na siya. Inilabas niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Leo, ituloy mo ang pag-arkila sa opisina sa Maynila. Bukas na bukas din sisimulan na nating tanggapin ang mga kaso ng mga kababaihang walang matakbuhan. Ang presyo ng kapatawaran ay ang pagtanggap na may mga bahagi ng buhay na kailangang mamatay upang muling mabuhay ang katotohanan. Si Milagros Santos ay hindi na ang asawang itinapon. Siya na ang katarungang matagal nang naghihintay na sumikat. 1 taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang tag-ulan na natapos sa pagsikat ng isang masiglang araw. Sa itaas ng isang gusali sa Makati, kung saan ang bintana ay nakaharap sa dahan-dahang paglubog ng araw, nakatayo si Milagros Santos. Ang simoy ng hangin ay may dalang tamis ng mga namumukadkad na sampagita sa kanyang maliit na florera, isang halimuyak na hindi na nakakasakal, kundi nagbibigay ng puwang para sa isang pusong pagod na muling huminga ng malaya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang pulso. Naroon ang lumang relo ng kanyang ama. Hindi siya bumili ng bago. Sa tulong ng isang bihasang platero, muli niyang pinagdugtong ang mga durog na gears at basag na kristal niyon. Ang bawat mahinang tunog ng pag-ikot ng mga kamay ng relo ay tila ba tibok ng puso ng kanyang ama na nagsasabing sapat na ang lahat ng luha. Ang oras ay kanya na muli. Nahanap na ba ni Milagros ang kapatawaran? Oo, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng marami. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa 5 taon na hinayaan niyang maging anino siya ng ibang tao. Ang mga Hortaleza at ang pait na iniwan ni Doña Caridad ay naging mga pahina na lamang sa isang lumang aklat na hindi na niya kailangang muling buksan. Nabalitaan niyang si Ignacio ay unti-unti nang nilalamon ng limot sa loob ng piitan, habang ang kanyang ina ay namumuhay sa isang tahimik at bakanting mansyon, tanging ang sariling pagsisisi, ang kausap gabi-gabi. Hindi siya naghihiganti ng may galit. Hinayaan lamang niya ang tadhana na gumawa ng nararapat na balanse. Ang tunay na kapayapaan para sa kanya ay ang kawalan na ng pakialam sa mga taong minsang sumira sa kanya. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang kanyang bagong assistant, dala ang isang makapal na folder ng isang bagong kaso. Attorney Santos, narito na po ang unang kliyente para sa hapon na ito. Gaya niyo po noon, kailangan niya ng tulong upang bawiin ang kanyang pangalan. Ang malumanay na ulat ng dalaga. Ngumiti si Milagros, isang ngiting totoo na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tuloy siya, handa akong makinig. Ang pag-upo sa kanyang sariling hapagbitbit, ang panulat na hindi na idinidikta ng takot, kundi ng katarungan. Sa bawat babaeng lumalapit sa kanyang opisina,
nakikita ni Milagros ang sarili niyang bakas sa putikan. At sa bawat tagumpay na nakakamit niya, para sa kanila lalong bumabango ang sampagita sa kanyang paligid. Sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, isa lamang ang nais iwan ni Milagros bilang aral. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang rehas na sumasakal sa iyong pangarap. Ang pamilya ay hindi dapat maging dahilan upang talikuran mo ang iyong sariling liwanag. Ang tunay na hiyas ay hindi ang diamanteng isinusuot sa leeg, kundi ang lakas ng iyong loob na tumayo sa sarili mong mga paa at sabihing, "Ako ay sapat na." Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, naramdaman ni Milagros ang ganap na laya. Ang pangalang Hortaleza ay isa na lamang malayong alaala at si Milagros Santos ay ngayon pa lamang nagsisimulang isulat ang kanyang tunay na kasaysayan. Ang halimuyak ng kalayaan ay mananatili hindi lamang sa kanyang opisina, kundi sa bawat hakbang ng kanyang bagong simula.